Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1975, kasagsagan ng anihan noon at nasa taniman ako ng aming mais. May iilang hektarya rin kami ng lupang taniman na siyang nagsisilbing taga-supply ng pagkain namin sa araw-araw. Pag-aararo, pagbubungkal, pag-aabuno at pagbabantay, mga iilang gawaing aking ginagawa. Dugo at pawis na ang aking ibinuwi sa lupain iyon. Kung kaya't hindi ko magawang maibenta ito, kahit pa man dumating ang panahong walang-wala na kami. Minana ko pa ang lupain ito sa kanununuan ko. Naitawid ko na rin sa elementarya hanggang sa high school ang dalawa kong anak na lalaki na ngayon ay nasa sentro ng bayan na nagtatrabaho. Naninilbihan bilang tagapangasiwa ng lokal na pamahalaan. Nang lumawas sa bayan ang dalawa kong anak, ako na lang mag-isa ang naiwan sa buhay. Maagang pumanaw ang pinakamamahal kong asawa na si Leolinda. Mula sa isang malubhang sakit. Masakit isipin na habang lumilipas ang panahon, wala nang natira pa sa akin. Hindi magtatagal. Mag-aasawa na ang mga anak ko. At tuluyan na nga akong magiging mag-isa. Ganun pa man, kinakailangan ko pa rin lumaban para sa aking sarili. Dapit hapon na nang matapos ako sa pag-aalis ng mga nagtataasang damong ligaw sa maisan. Buhat na rin sa medyo may edad na. Medyo paika-ika na akong maglakad at kumilos. Mabilis pa naman. Ngunit nakakaramdam na rin ako ng mga sakit sa aking kasukasuan. Hindi na rin kaagad makatayo dahil sa pananakit ng likuran. Nirarayuma ako madalas. Napabuntong hininga pa ako nang makatayo. Iniisip ko na sa susunod na mga araw, baka sa banig na lamang ako. Dahil kung minsan, nakakaramdam din ako ng panghihina. Dahan-dahan kong pinulot isa-isa ang mga kagamitan at maingat itong ibinalik sa maliit na kubo na nasa hindi naman kalayuan. Gumugol din ng ilang minuto bago ako makarating sa kubo. Na kung tutuusin dati-rati saglit lang sa akin yan. Tinatakbo ko pa. Habang inaayos na ang mga kagamitan para bitbitin sa pag-uwi, napansin kong gumagalaw ang mga puno ng mais sa gitnang bahagi ng maisan. Parang may kung sinong yumuyugyug sa mga mais doon. Kung kaya't sinigawan ko yun. Sumigaw ako na kung sino man siya, huwag niyang gagalawin ang pananim ko. Pero sa halip na tumigil, mas dumami pa ang puno ng mais na nagsisigalawan na maihahalin tulad na sa hinagupit ng malakas na hangin. Nag-init ang ulo ko. Hindi na ako nakapagpigil at pumulot ako ng bato at saka pinagbabato sa bahaging iyon ng taniman. Bato lang ako ng bato. Habang nagmumura at pinapalayas ang sumisira ng aking taniman. Maya-maya ay gumalaw ang maisan. Parang may lumalabas. At di nagtagal,
lumabas ang isang napakalaking aso na tila ba isang lobo. Napakatras ako dahil sa tinagal-tagal kong nagtatanim dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking aso. Hindi pangkaraniwan ang hayop na to rito. Bukod dun, nagpapakita ito ng pagiging agresibo. Umaangil ito. Rinig na rinig ko ang galit nito. At bukod pa dun, nakikita ko ang tumutulong laway nito na parang nauulol. Hindi nagtagal ay umalulong din to. Nakakapangilabot ang ginawa. Kakaibang kilabot ang naging dulot nito sa akin. Dahilan upang pagsitindigan ng aking mga balahibo. Sa pagkaramdam ng takot, dinampot ko ang daladala kong bayo at mabilisang humakbo. Sinikap kong makalayo sa kadahilanan sa akin lamang nakatuon ang atensyon ng malaking aso na yun. At sinisigurado ko, hahabulin ako ng nilalang na yun. Wala nang ibang tao pa sa maisan, maliban ang sakin. Dahil nauna na kasing magsiuwi ang sina Doming, Dante, Lando at Macario. Nakapa ko mga magsasaka. Sa pagmamadali ko, ilang beses na lang akong nadapa. Ngunit kaagad-agad akong tumatayo. Kahit pa nanginginig na ang mga tuhod ko, sinisikap ko pang makabangon at makalayo. Nang pakiramdam ko ay nakalayo na ako, ay medyo nagpalingaling ako. Tumingin ako sa aking likuran ng mabilisan. At nang mapansin wala na, ay saka nagdahan-dahan muli ako sa paglakad. Nang bigla na lamang lumitaw sa aking harapan ang napakalaking asong yun. Napasigaw ako ng malakas sa gulat at kakaibang takot. At naihagis ko pa ang payong at nagkalat sa lupa ang mga kagamitan, katulad ng itak at iba pang matutulis na bagay na gamit sa pagtatanim. Sa sobrang takot ko, ay napabalikwas ako. Napasalampak ako sa lupa. Parang hindi ako makagalaw masyado dahil sa labis na takot. Kung kaya't wala na akong magawa, kung hindi ang gumapang na lamang. Napagapang ako sa lupa. At nang nilingin ko ang aso, ay dahan-dahan na itong lumalapit sa akin. Sinikap ko pa rin gumapang. Kahit hirap, ay nagpumilit ako para lamang makalayo. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na parang may likid yung pumapatak sa aking paanan. Nang muli kong paglingon, ay nasa paanan ko na ang malaking aso at tumutulo ang naglalagkitang laway niya sa aking paanan. Ang init ng laway niya na para bang napapaso ang aking balat. Hindi na ako nakakilos pa, kung kaya't pumaibabaw na sa akin ang aso. Sa kabilaan ng aking kinasapitan, sinikap ko pa rin pagtanggol ang sarili ko. At buong lakas kong pinigilan ang pagsunggab niya sa pamamagitan ng aking mga kamay at bisit. Pilit kong pinangsasalag ang aking mga braso sa kanyang mga atake. Hindi maipagkakailan. Masyadong malakas ang tinataglay ng nilalang na to. At talo talaga ang isang katulad kong medyo uugod-ugod na.
kaunti na lang at babaon na sa nakaharang kong braso ang matutulis niyang pangil. Nang bigla na lamang may nakapa ako na parang puluhan ng isang itak sa aking gawing kanan. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa, hinawakan ko ng buong higpit ang puluhan na yun at saka itinarak ang itak sa tagiliran ng aso. Panandali ang humiwalay ang aso sa akin at dumaing sa sugat na natamo. Nagmamadali naman akong bumangon at dinampot ang itak. At kahit medyo paika-ika, pinilit kong makatakbo. Medyo nakalayo na ako sa aso ng ilang metro. Pero muli rin akong natigilan nang bigla ulit itong magpakita sa aking harapan. Sumugabol ang aso. Natumba ako pero sa tulong ng dala-dala kong itak na mahigpit kong hinahawakan, itinatagan ko ang aking pagkakatay at inantay na lamang ang aking kasasapitan habang nakakapit sa aking itak at inilagay ito sa aking harapan. Sa pagkakataong ito ay iniisip ko na baka wala na akong kawala sa aso. Ilang sandali pa ay bumagsak ako mula sa napakalakas na pagdaluhong ng aso. Halos mawalan ako ng malay sa tindi ng lakas. Kasunod nun ay tila dumalak ang dugo dahil naaamoy ko ang lansa ng nagkalat na dugo. Kumalat ito sa aking katawan. Ngunit halos kasabay nun ay ang pag-atungal ng malaking aso at nananatiling hawak pa rin ng aking kanang kamay ang itak. Nang tagpong yun, may mga dugo pang umaagos na parang bumubula-bula pa. Kinapaka pa ako ang aking sarili at napagtantong wala akong tama. Mukhang napuruhan yung aso. Lalo na sa pagsugod niya sa akin at siya mismo ang tumama sa itak. Nakuha akong makatakas sa pangalawang pagkakataon. Gumapang-gapang pa ako sa lupa habang tumatakas. Medyo masama ang tama sa pangalawang pagkakataon sa aso, kung kaya't hindi niya na ako nakuhang habulin pa. Hanggang sa nawala lang din ito bigla sa aking paningin. Pagkarating sa bahay, hinugasan ko at ginamot ko ang mga gasgas na natamo. Napadasal ako ng wala sa oras dahil dun. Hindi pang karaniwang aso ang nakita ko. At sigurado akong isa yung asbo. Isang uri ng aswang na nagbabalat kayong aso. Subalit sa katulad kong may kaalaman sa mga lahi nila, makikilala at makikilala ko sila. Hindi lang naman yun ang unang pagkakataong nakasagupa ako ng ibang uri ng aswang. Dahil nung nabubuhay pa ang asawa ko, lalo na sa kapanahon ng nagdadalang tao pa siya, karaming aswang ang dumadayo sa aming tahanan. Tiktik, balbal, manananggal, mayroon pang tiyanak, sigbin, at kung ano-ano pang kababalagan na hindi mapaliwanag na nilalang. Kahit na nung iniluwal na at nasa unang taong gulang pa lamang ang aking anak, may kung sino-sino napapadpad sa bahay na nagpapanggap na kunwari ay naliligaw. Yun pala naghahanap lang ng mabibiktima. Mabuti na lang at sinanay ako ng aking ama sa kung paano malaman at makaligtas mula sa pambibiktima ng mga ito. Nagamit ko rin ang natutunan mula sa aking ama para sa kaligtasan ng sarili at para na rin sa aking pamilya.
Matapos kong mabendahan ang mga galos sa kamay at braso, naghapunan na ako at natulog na pagkatapos. Hindi pa ako masyadong nakakatulog nang umalingaw-ngaw ang napakalakas na alulong na nagmumula sa labas. Agad-agad akong napatayo at hinablot mula sa lagayan ng aking itak. Naghanda ako at kasama sa paghahanda ko ay pinahiran ko ang itak ng langis at saka dinasalan na rin. Pinatakan ko na rin ang katas ng kalamansi ang dulo ng itak. Ang mga paraang kasing yun ang pinakaunang natutunan ko sa aking ama na epektibo namang panglaban sa aswang. Sinilip ko sa bintana ang pinagmumulan ng alulong na yun. At dahil madilim, hindi masyadong maliwanag ang buwan. Hindi ko makita kung sino o ano ang may gawa ng ingay na yun. Nagmatsyag ako. Nakiramdam sa paligid. Hanggang sa nagkusa ng lumapit ang nilalang. Hindi ako nagkamali ng akala. Yung asbo na sumalaki sa akin sa mga isan, siya ang naririto ngayon na umaaligid sa aking bahay. Hinanda ko na ang sarili sa maaaring mangyaring sagupan. Kahit na nanghihina na ako dahil sa maghapong pagtrabaho sa bukid, hindi ko naman magawang magpahinga dahil nasa malapit lang ang kalaban. Nagmatsyag pa ako at nakiramdam at nananatiling sa loob lamang ng aking kubo. Hindi nagtagal, pumasok na ang asbo gamit ang likurang pintuan na kanyang giniba. Matagumpay itong nakapasok sa loob at wala nang inaksayang oras. Agad itong tumungo sa kinaroroonan ko at nagsimula ng umatake. Akala niya siguro makukuha niya ang kanyang gusto at malalapa niya ako ng buhay. Aminado akong maedad na, pero pagdating sa labanan kontra aswang, gising na gising pa ang aking diwa. Nakailag ako sa mga pag-atake ng aswang. May pagkakataon nga lang na nadadapisan ako ng kanyang matutulis na kuko. Nadaan-daang hinihigop ang lakas ko. Ganun pa man, ay hindi ko ininda ang paunti-unting pagkirot ng aking mga sugat. Sinubukan ko rin patamaan ng hawak ng itakang subalit bigo ako dahil mas maliksik kumpara sa kilos ko. Hindi pa rin ako tumigil hanggang sa humugot ako ng nakasagalit ko. Nagpatuloy lang ako sa pagwasiwas ng itak, ngunit sa kabila nun ay napakalisik pa rin ang aswang. Hanggang sa natsyempuhan ko at napatamaan ko nga sa bandang tiyan ng asbo. Dapis lamang yun. Pero kahit dapis, umuusok na ang bahaging natamaan. Dinampot ko rin ang iba pang mga gamit sa bahay at pinagbabato sa kanya. Parang panlinlang din sa kanyang ginagawa. Nang magulo ang atensyon ng asbo, doon ko na itinulo ang pagpatama ng itak sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan na itong nawala ng balanse at naabot ko na ang kanyang liig. Isinaksak ko ng paulit-ulit ang itak at kalaunan ay ibinaon sa kanyang dibdib kung saan naroroon ang kanyang maitim na puso. Ilang sandali pa, nag-anyong tao ito. Pero wala ng buhay. Hindi ko kilala kung sino siya. Pero alam kong nagawa kong talunin ang isang aswang
Dahil dun ay lihim na lamang akong napangiti. Nagpahinga pa ako saglit hanggang sa mabawi ko ang lakas. At nang makabawi na, ibinalot ko sa tela ang bangkay at dinala sa malawak na kapatagan sa hindi kalayuan. Binuhusan ko ito ng gas at saka sinunog. Ngunit napakabaho ng amoy na umalingasaw mula dito. Sobra pa sa nabubulok na patay. Nang masunog na ang bangkay ng asbo, bumalik na ako sa bahay at ang sarili ko naman ang aking ginamot. Lumipas ang gabing yun na hindi ako makatulog. At ang sumikat ng araw, nagtungo na lamang ako sa taniman ng mais. At laking gulat ko nang nakatumba ang lahat ng itinanim kong mais. Para itong hinagupit ng bagyong may dalang napakalakas na hangin sumalanta sa aking pananim. Pero iisa lang ang nasa isipan ko. Inunang patay ng asbo ang mga pananim ko bago ako sinalakay. Hindi bali na. Nakaligtas naman ako. At yun ang pinaka-importante.